Nanindigan ng Independent Commission for Infrastructure sa kanilang desisyon na hindi i-livestream ang kanilang pagdinig kaugnay sa maanumalyang flood control projects para maiwasan na rin ang trial by publicity. Si Isaiah Mirafuentes sa report. Sa kabila ng maraming pag-alma kaugnay sa kagustuhan ng ICI na hindi livestream ang kanilang pagdinig, hindi nagbago ang posisyon dito ng ICI. Sa katunayan, nanindigan pa sila na hindi nila isa sa publiko ang kanilang mga pagdinig sa mga anomalya sa flood control projects. Ito mismo ang sinabi ni ICI Executive Director Brian Hosaka. Bago nito, ipiniliwanag na ng ICI ang kanilang mga dahilan kung bakit ayaw nila ang live streaming. Una, gusto nilang maiwasan ang tinatawag na trial by publicity, kung saan pwedeng magkaroon agad ng mga pahayag o paratang lalo na sa harap ng media kahit wala pang ebidensya. Pangalawa, para hindi magamit bilang political leverage o agenda ng sino man ng mga detalye sa pagdinig. Pero para sa Right to Know Right Now Coalition, isang non-partisan group na kinabibilangan ng broadcaster na si Malu Mangahas at Deputy Undersecretary Nepomuceno Manluan, inirekomenda nila ang selective live streaming. Hindi man daw lahat, pero sana meron ding isa sa publiko. Ang tingin natin ay maaring magkaroon ng selective live streaming. Only a selective live stream nuanced based on its mandate and processes, as well as what stage of the investigation is. Para kay Senate President Vicente Sotto III, umaasa siyang magiging bukas sa publiko ang pagdinig. Hopefully, the ICI can open to the public its deliberations. That's another. And the most important of all is that the judiciary act well. Palagay ko doon, pag nakita ng mga tao na gano'n na nangyayari, malinaw ang paggamit ng pera nila. Diba? Malinaw ang investigasyon. Malinaw din ang resulta ng judiciary. What more can you ask for? Sa inaasahan sa unang pagkakataon ang pagpunta ni Senator at dating DPWH Secretary Mark Villar sa ICI. Muli ring dadalo rito ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.